Cholo. This is the Statesman Enterprise. Can't let it down, Lee. Can't let it down. Can't let it down. Can't let it down, Lee. Can't let it down, Lee. Can't let it down. Yeah. California in this bitch. Let's get busy like a boss, like a boss. Mga tenga sa amin na hindi pwedeng kasas. Okay, nagbabalik na naman tayo sa ating The Sit Down Podcast. Umpisa na ba natin yung next topic natin? Yo! Welcome sa ating Venue owner. Cap El Cholo! El Cholo may diskarte in the house. Kung di nyo pa kilala, ngayon kilala nyo na. Yo, El Cholo, taga dito lang sa Malacanang. Gusto nyo makita, tignan nyo yung mga social media ko. Cholo Madiskarte, like and follow nyo na din. Malacanang merch para magkaroon din naman kayo ng angas katulad ng jacket na to. The same time, perfect scent. Yo, bagay na bagay yon para sa magpapasko. Magpapasko ngayon, meron kami dyan mga product, Victoria's Secret, lotion set, at saka mga body mist. So, check nyo para din sa mga bebot nyo. Yo, yun lang. Alright, salamat Cap El Cholo. Anyway, proceed na ba tayo sa topic natin? Mga question na itatahan natin. Okay. So, about sa drugs. First question is nanggaling sa miyembro ng Statesman. Yung question niya is, drugs, part na ba talaga siya ng human existence? Hindi na ba ito mawawala? Nahuhuli naman yung mga factory drug lords, pushers, and users. Meron na kayang naisip na ideya ang mga mambabatas upang matuldukan talaga ito? Tingin niya sinong gustong sumagot dito sa question na to? Cap. Okay, Cap. Ikaw. Okay, it's me again, TKC. Kung gusto nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, you can follow me on my TikTok account, it's me, TKC. And on Instagram, at Tyrone Kyle C. So, ang opinion ko lang sa question na yan, about drugs. Actually, matagal nang merong batas about sa drugs na yan eh. Kumbaga kasi, ang nangyayari, paano ba? Yung nabibigyan ng batas or mga nahuhuli lang is yung mga madudumi yung kuko eh. Gets mo? Kumbaga yung nauhook lang nila. Mga middleman lang. Oo, mga middleman. Pero kasi, yung pinaka-root, yun yung hindi nila kayang talagang parang maano eh. Kumbaga matus or paano ba? Mahuli. Dahil nga kasi, sobrang laking tao. Powerful. Tsaka hindi naman totally mautak. Kumbaga, they have a power eh. Para, alam mo yun, kumbaga exemption pagdating sa batas, pagdating sa kanila, kumbaga parang ganun na lang kadali na parang sa kanila eh, parang all-sutan lahat. Because they have a powerful names. Pero, ayoko magbanggit ng mga pangalan. Pero, yun yung reality sa Pilipinas na nangyayari. Ang usually lang din naman kasi na nagpapakalat yan at kung saan nagmumula yan, o yung pinakamalaking ulo, is usually, nasa mga mambabatas lang din eh. Diba? Pansin mo ba yung mga nahuhuli, diba? Puta, yung mga user lang, like yung malimbawa, mga maliliit na tao lang, let's say natin na mga small fish, pero yung pinaka big fish, yung hindi nila makatch up talaga. Dahil nga, they have a powerful names to cover lahat ng mga drug transactions nila. Kumbaga nakakagalaw sila ng malaya. Kumbaga para ma-cover up yung mga illegal shits na ginagawa nila. Yun lang yung ideya ko about yun. How about you, bro? Yun, nagbabalik. Ako nga pala ulit si Sandro. Pakilala na ako kanina eh. Kaya okay na.
Yo, sa tingin ko, pagdating sa ano yung pangalawang question nun, pagdating sa batas? Kung meron na kayang isip na ideya, kung ideya ang mga mambabatas upang matulduan talaga ito. Yun, sa tingin ko, meron naman kasi matagal naman ng may batas tungkol diyan sa drugs, 'di ba? Pero hindi ko kaya magsalita diyan kasi hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa talaga nila. Hindi naman natin alam kung ano yung behind the scene na nangyari talaga, kung ina-actionan ba nila talaga o wala. Pero ang gusto ko lang sagutin is yung first part, which is yung part na ba talaga siya ng human nature. Kasi hindi naman tinanong kung illegal ba, 'di ba? O legal na drugs. Siyempre, part na talaga siya, di ba? Matik na yun na may illegal drugs tsaka may legal drugs, di ba? Siyempre, yung mga legal na drugs, madalas yun yung mga napapakinabangan talaga, nakakatulong. Pero, kahit nasabi mong legal drugs yan, pwede pa rin gawing ano yan eh. Gawing droga ba? Yung parang kinaaadikan. For example, yung syrup, di ba? So, ayun, masasabi. Oo, pwede pa ring abusuhin yan. Yung chance na abusuhin. Oo, ganun. Pero yung mga illegal drugs, hindi rin natin alam na malay mo, may iba pala talagang benefits yan. Iba lang talagang pagkakaprogram sa tao kung paano siya gamitin. For example, yung methamphetamine, di ba, yung shabu. Parang na-program kasi yung mga tao na gawin siya pang-addict. Paano kung iba... Oo. Paano kung iba ang pagkakaprogram ng tao sa methamphetamine? Ang purpose na noon, hindi talaga para gamitin o abusuhin ng mga tambay Yun, sa kanto. di ba? Ginamit yan para sa mga soldiers. Di ba? Para maging Mulat mulat ang mga soldiers. Para maging sharp. Active, maging sharp sila noong panahon na yun. But the thing is, umabot sa street, naisipan ng mga drug dealer o ng mga negosyante na masyadong wise na pwede natin pagkakitaan to di ba? So they propagate some message na ang unang-unang mga biktima diyan kabataan kasi ignorante ang mga kabataan eh. Ignorante ang mga kabataan kung ano ang kamulatan nila at sabihin sa kanila o nakita nila na normal lang to. No? Yeah, they are easily manipulated doon sa mga nakikita nila na akala nila normal. Nakita nila ang tropahan nila na normal, na madaming nagsasyabu dyan. Araw-araw doon sila lumaki. Ang tingin nila doon, normal lang yun. Normal lang to kasi yung tatay ko nga nagsasyabu eh. Yung kuya ko nga nagsasyabu eh. Yung tito ko nga nagsasyabu eh. So, they think or they are being programmed on that way. Diba? At ayun nga, yung dahilan kung bakit madami ang nabibiktima at ang umaabuso. When it comes dun sa questions, ang pinaka-questions naman, is that part of human existence? Yes, it is part of human existence. Specifically, natural drugs. Ang natural drugs, in many form, herbal. Katulad ng herbal. Ngayon, inaano natin na madaming mga klase ng herbal drugs na marijuana, at saka ng mga cocaine mismo eh. But, the thing is, hinaluan na ng kung ano-anong alternatibo. Hinaluan na, 'di ba? Hindi na ginagamit pati doon sa pamamaraan na dapat siyang gamitin ng mga sinaunang tao. Alam nyo ba na ang marijuana ginagamit noon para sa peace talk. Katulad nito, we have a sit down. Magkagalit tayong chief. Kunwari chief ako ng gantong barangay. I'm the governor of this province. Ganun ka din. Pareho tayo may soldier. Imbis na magpatayan tayo ng magpatayan, let's have a peace talk. Peace talk. Kalmado tayo. They use it. Nagdudubi sila magkasama para kalmado ang isip natin. Kalmado ang isip natin tsaka natin pag-usapan. Hindi tayo yung kung ano magiging reactive tayo bigla na tangina barilan na lang tayo, di ba? Ganun. Ang mali lang talaga sa ngayon is nakita na nga ng mga kabataan na
may mga bulong kasi talaga di ba? May mga bulong ni Taning na kung ano-ano, di ba? Kung ano-ano. Ganito ang tamang paggamit dyan. Araw-araw dapat bago ka magkape, bago mag 420. Sinet na yun Sinet na yun, ingrained sa isip yun na 420, National Weed Day. Tapos bago mag 420 ng umaga, kailangan pag-chonky ka na habang nagkakape ka. Di ba? Naka-program na yun. Morning Glory. Di ba? Di ba ang mga adik ganon? Ang mga adik, to tell you honestly, ako, pinagdaanan ko yun, kaya nasasabi ko. Alam ko, ang ganong klaseng sistema, hindi ka papasok. Ang problema dun, yung didepende ka na kasi dun. Didepende ka na dun, nandun na ang pagdepende mo. Sa araw-araw mo siyang gagamitin, parang hindi na kompleto, nagiging preoccupied ka na nun Hindi ka na magfa-function nang wala yun. That's the negative thing of being addict on drugs. Lalo na sa illegal substances. May mga sustansya naman kasi yan Kaya nga tinawag yan na illegal substance is illegal na sustansya sa katawan na hindi makakaganda sa katawan ng tao kundi makakasama. Ngayon, kaya yan gustong kontrolin ng gobyerno natin kasi nakita nila. 'Di ba? Based on their researches, makakasama to sa buhay ng tao. Ano? May butas. May butas. Illegal nila sa kanila. May butas May butas. Nakikita nila na, pag ang drugs pala, inabuso, kahit nakatulad ng lahat naman kasi na sobra Lahat na sobra. Ang problema nga, natural sa droga, ang abusuhin. Meron na talaga silang inihahalo, lalo sa mga synthetic drugs, meron na silang inihahalo na addictive para sa tao. Na pipilit-pilitin mo na kahit tumalon ka sa hahanapin mo, ibenta mo yung anak mo para lang makapagsyabu ka. Meron nun, Tolyo, based on my experience. Nasa lugar ako noon, ng Montalban, yung tinatawag dyan na El Diablo. Yung mga tatay na addict doon, pre. Yung asawa ko, 50 na lang, pang-share niya lang. Titirahin daw yung asawa niya. Pilahan niyo yung asawa ko, 50 na lang. Walang kumakagat. Yung anak ko, 500. Ting, isipin mo yun. Kung gaano nagiging kawalang moral o kasalbahe naman ng isang tao na kaya mong ibenta ang sarili mong pamilya para sa bisyo. And that's the negative thing. Hindi natin masasabi na mabuti yun. 'Di ba? Kayo, based on your moral standard, kayo ba nakikita nyo ba na tama yun na gawin? Hindi. 'Di ba? Hindi. And it is against God's law. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. 'Di ba? Kasalanan ang ginagawa mo sa pamilya mo, asahan mo. Kaya nga, ngayon, regarding doon sa pangalawang tanong, ang tanong is, mayroon ba ang mga mambabatas na ginagawang, meron ba ang mga mambabatas na ginagawang hakbang para solusyonan ang bagay na yon tungkol sa addiction? Actually, maraming programa ang gobyerno. Pero, nahahati yan sa dalawang division, which is enforcement o yung pag-exercise nila ng authority nila dahil meron silang baril. So, gusto ko na ipatupad yung gantong batas. Ang batas ng hari hindi mababali sa kahit anong pamamaraan. Kulatahin kita, di ba? May ganon. Pwede nilang yun. Pwede nilang i-impose ang authority na yun. And that's right. Dahil nasa position sila. Di ba? At ang isa naman na parte, ganito. Para sa pagdidisiplina. Ngayon, ito ang pinaka-effective way na nakikita ng mga mambabatas. And this is one of the messages na pinopropagate namin sa grupo din namin na YMCO, Yeshua Men of Covenant, at saka yung Yeshua Change Agent. It is the moral transformation of people. Kasi based on law of supply and demand, kung walang demand, kung ang tao matuturuan mo o ma-educate mo tungkol sa negative, tungkol sa maaari mong kahinatnan, pagka ikaw nagdroga, ganyan ang gusto mong maging paglaki mo. Ganyan ang gusto mo na maaari kang mapunta sa kulungan. Pag nagdroga ka, pag nasa drug game ka, violente ang buhay. 3 lang ang pwede mong puntahan. Kung hindi sa rehab, sa kulungan, sa sementeryo. Doon lang ang pwede mong puntahan. So ngayon, based on moral transformation or based on
drug demand reduction, we educate people of the things or the consequences. Sa mga consequences na maaaring mangyari sa inyo pagka pinilit nyo pa rin o pinili nyo na puntahan pa rin yung buhay na yan kahit na alam nyong mali. So, meron sa inyong nag-educate, merong humuhuli sa inyo kung sakali man na nandiyan kayo para mabigyan kayo ng pagkakataon. Actually, what they impose is gusto lang naman nila na mabago talaga ang tao eh. That's tough love. 'Di ba? Ang tunay na pagmamahal, hindi yung, love kita, kiss kita. Hindi ganun ang tunay na tough love, tol. Ang tunay na tough love, dinidisiplina ka. Dinadala sa tamang way. Yeah, at ganun din ang Panginoon, tol. Ganun siya magmahal, di ba? Gusto niya. Ang Panginoon, mali din ang interpretation ng iba eh. God is King of Kings also. Hindi lang siya yung katulad. Ayun kasi ang pagkakamali, akala natin pagdating sa gobyerno, dapat love mo lang kami, hindi din kami aanoyin ng gobyerno. No, the true function o ang nature ng gobyerno, kaya siya nandyan, is bearing the sword. Bearing the sword. Nasa kanya ang pag-impose ng batas. Nasa kanya ang pag-enforce ng law para mapatupad. Kasi pagka sinabi nga ng hari yan, pagka dinikri na yan, dinikri, 'di ba? Ginawa na ng resolution 'yan. Sinabi ng presidente, sige, bawal yung ganto, ganyan, naipasa sa Senado, okay, na pagkaisahan natin, talagang base sa natin, masama. Okay, pirma ng presidente, batas na 'yan. Lahat ng batas, alam nyo ba, tol, hindi natatanggal sa konstitusyon natin. Hindi na natatanggal 'yan. Nare-revise, nababago. Kung sakaling inefficient, makita na, hindi naman pala epektibo to. So, babaguhin nila. Pero hindi yan matatanggal. Kasi, andun nga yung golden rule na, ang batas ng hari, hindi mababalik. So, ayun lang. Sa ngayon, meron naman programa, para masagot lang yon yung katanungan na yon, merong programa ang gobyerno. At hindi lang gobyerno, pati mga pribado, sa amin mga pribadong organisasyon na nagkakaisa, na gusto din namin na matulungan ang mga kabataan, ma-educate tungkol sa consequences. Sa consequences na maaari nyong puntahan. Dahil karamihan naman ng mga nandoon, inanggaling na sa buhay na yan. At napatunayan nila na hindi magiging maayos ang buhay mo. Wala kang maayos na buhay sa drug game, tol. Kahit sino mga kilala nyong influencer na sa ngayon nakikita nyo, di ba? Maski nga yung mga kilala nating influencer tinalikuran nila ang drug game. Dahil na-realize nila na wala yung peace. Wala yung peace, di ba? Wala kang katahimikan sa puso mo eh. Para kang laging kailangan mo may mata sa likod, di ba? Kailangan mo may nakabantay sa'yo, aligaga ka, kung ano-ano yung pumapasok na sa isip mo, hanggang nag-overthink ka na dyan, nasisira ang ulo ng tao. At dyan, ang droga, ang daan, kung bakit din talaga ang mga tao, masasabi na ngayon, na karamihan, sira ang ulo. Sabi na iba, ang shabu, walang utak yan, pero kaya kang sirain. Mismo, ang shabu, walang utak yan, pero kaya kang sirain. Isa ako sa buhay na patotoo dun, na ang shabu, sinira ang buhay ko. Sinira ang ulo ko, umaabot ako sa puntong nagsasalita na ako mag-isa, nag-hallucinate na ako, akala ko merong kumakausap sa akin, kasi ganito ang tama niyan, tol eh. Papaliwanag ko lang para maintindihan nyo, lalo lang ng mga viewers, no. Ang tama ng shabu, una, depende ka sa kanya. Depende ka. Yung feeling ang hahabulin mo. Yung first time, lalo na. Kaya meron sa drug game, tol. Ito sistema namin to dati dahil napunta ako sa mga sindikato talaga eh. Ang sistema namin, pagka bago ka, nakita namin na mayaman ka. May pera ka, anak ka ng may pera. Ilulubog ka namin. Patitirahin ka namin isang bulto agad. Pagka isang bulto ang tinira mo sa unang pagkakataon mo, nanginginig ang katawan mo. Pag hindi mo na-consume yung isang bulto na yun sa araw-araw. Ganun ang pag-create ng demand. Witchcraft. Diba? Witchcraft. That's how to create a devil. Yeah, that's how you create devil. Manginginig ang katawan niya hanggang magnakaw na siya sa pamilya niya. Ibenta ng washing machine nila hanggang sa uli. Pati brief niya halos isanla niya na. Pati
kaluluwa niya. Diba? Like, makagawa na siya ng krimen. Yeah. Hanggang makagawaan ng mga kabulastugan, di ba? Na akala mo tunay. Kasi ahabulin mo yung tama nung una, ayun ang imposible. Hindi mo na mababalikan ang una. Kahit kailan. Hindi mo na po pwede. Lumipas na yan eh. Pero yun kasing feeling ang hinahanap mo. Ayun ang tira ng drugs. Yung emotion mo, yung feeling mo, yung naramdaman mo doon. Yung, di ba kaya nga may kanta, tamis ng unang tikim. Di ba? Yun ang hinahanap-hanap. Hindi na mangyayari yun. At ayun ang binibenta ng mga drug lords sa kanila. Ang binibenta sa inyo ng mga drug lord, yung feelings. So, get out of that feeling. Yo, obey God's will. Get the fuck out of here. So, next question is, El Cholo, anong epekto ng drugs sa tao? Nagtatanong sa fans natin. Ang droga pa rin ba? Okay, next question. Masama. That's it. Ang sagot na nga pala, no? Okay, next question natin is, bakit tingin ng mga mayayaman sa Shabu is poor man's cocaine nang galing sa statesman member? Bakit tingin ng mga mayayaman sa Shabu is poor man's cocaine? Kasi na-afford nila. Hindi, kasi poor man's cocaine kasi yung mga ginamit na substance and ingredients dyan is hindi madali siyang matagpuan like sa convenience store. Makakabili ka ng metlamine. Di ba? Like on the other substance mabibili mo sa sa drugstore. Pero alam mo ba kung anong substance niya mismo? Di ba? Kung saan gawa? Metlamine, bro. Lason talaga. Kaya nga, Sa panglinis ng kubeta, Yeah, panglinis ng bata. ang dami, bro. Pero, Halo-halo yan. Dating chemical tinunaw lang. kaya nga poor man's cocaine eh. Kaya siya poor man's cocaine dahil yung mga ginamit na substance sa kanya is cheaper than real cocaine. May ano pa may... Dahil ang real cocaine, ang gamit sa kanya ng dahon is hindi ganun kadaling hanapin. Kasi, Unlike sa Pilipinas, wala kang makikitang dahon na ginagamit sa cocaine. ito. At hindi rin siya ganun kadali i-export. Gagastos ka ng sobrang laking pera bago may export sa iba't ibang country. Bago mo maipakalat ng gusto. Unlike sa Shabu, na kaya sinabi siyang poor man's cocaine, sa country nyo pa lang, yung mga ingredients and mga substance na ginagamit doon is nandun na. Gets? Kaya siya tinawag na poor man's cocaine. Kumbaga nasa paligid, nasa ano na eh. Oo. Poor man's cocaine, pero yung tama niya sa tao, putang ina, ibang klase. Andyan yung mga tao na nagagawang mang-rape. Di ba? Yung nagagawang mang-rape, magnakaw, mang-hold up, makagawa ng kahit anong krimen. Kaya nga sinasabing poor man's cocaine eh. Dahil kaya siyang ma-afford ng mga tao sa urban environment. Unlike the real cocaine na hindi siya ma-afford agad ng mga tulad ng mga taong nasa urban environment. Gets? Like yung mga nasa street. Business pa rin kaya nila ginawa. Business pa din. Pero kaya lang siya tinawag na poor man's cocaine dahil yung mga substance na ginagamit sa kanya is easy to find. Unlike sa real cocaine, sige nga, ikaw yung ginagamit na dahon sa cocaine, palagay mo meron sa Pilipinas. Meron, pero kailangan mo pang mag-antay ng matagal na panahon para mag-homegrown ng dahon na yon, di ba? Kumbaga parang gugugol ka ng matagal na panahon, gagastos ka ng pera, kumbaga parang gagastos ka ng pera, like ng property para itanim pa yung ano na yon, yung dahon na kung saan kinukuha yung ginagamit sa cocaine. Di ba? But do you think, men, sa palagay nyo, ang gumawa ba ng poor man's cocaine, tol, scientist talaga or rather... Chemistry. Chemist talaga? Chemist. Tingin ko hindi eh. Chemist, bro. Nagaling-galingan lang sa tingin ko eh, pero hindi talaga siya chemist eh. Di ba? I think, pinagsama, ito, pwede itong gamitin dyan. Ito, meron ito. Hindi siya yung professional, bro. Kaya ang lumabas is yung mahinang klase. Sa bagay, di ba? alam mo
Mahinang, mahinang klase. Then ngayon, in-upgrade na lang ng in-upgrade. Kaya nagkaroon ng mga chemist. Like, kung napanood niyo yung movie na Breaking Bad, bro. Hindi pa nga perfect yung drugs dito sa atin eh. Oo. Yung sabulin sa atin. Hindi na 100% eh. Kumbaga ano siya eh, parang, perfect percent daw nun, men. Kulay blue. oo, like yung kay Heisenberg. Ayun daw yung Yung pag tinapat mo sa araw na ganun, bro, nagkukulay kristal siya. Ayun daw yung perfect 100%. Ice yung literal na ice. Oo, yun. Dahil pag tinapat mo siya like sa ilaw na ganun, yung talaga makikita mo na kumikinang. Yung chemist talaga gumawa. Like ice. Oo, Kaya nga, chemist na gumawa. no? yung chemist ang gumawa, most likely, yung gumagawa ng mga chemist kasi, pagka chemist ang gumawa, high grade tapos may proper use. May proper use. Kaya nga yung mga gumawa na pangbenta lang diyan sa mga wala proper use. para yan yung mga ano tol eh, yung mga nandito sa mga bangke-bangketan. Vendor-vendor. Di ba? Yung mga vendor-vendor, tol. Hindi mo mapagkakatiwalaan talaga yon, di ba? Yung sasakitan tiyan mo. Kaya ang malaki sa epekto ng hindi sa pang-ano no, sa mga vendor dyan, no? Baka sabihin nyo naman, yung mga vendor dyan, nagbebenta ng ikasasakit ng tiyan nyo. Oo, pero madami kasi din talaga sa mga vendor, dugyot, 'di ba? Dugyot naman ang pagkakagawa nila, walang proper, walang standard operational procedure, lalo na pagdating sa cleanliness, 'di ba? So, makikita natin madami namang mga reference diyan 'di ba? Yung sa mga sa mga quick, 'di ba? Yung nilalangaw na, 'di ba? Inaano na. So, parang ganun lang. So, ang standard ng chemist ng gumagawa ng drugs na. ang point, hindi talaga siya professional na ganun. Tapos ayun yung binenta niya para lang din kumita ng pera, binenta niya sa mga tao. Kaya ngayon, madami sira yung ulo ng tao kasi naniwala naman sa kanya, sa produkto niya, di ba? Pero actually, kahit yung upgraded na ice kahit yung high grade, bro, they can easily afford on the street yung value nung high grade na yun. Unlike sa cocaine talaga na may value. Gets? Kumbaga parang kahit anong high grade ng pagkakagawa sa kanya, madali siyang na-afford ng mga tao sa streets, 'di ba? Ngayon sinasabi natin like yung sinabi mo nga kanina, puta, para lulungin mo ang isang tao, patirahin mo agad ng isang bulto. Pero dahil nga wala siyang pangsundot, kunyari on the next day, wala siyang pangsundot ng isang bulto, makaka-afford pa rin siya ng drugs, but in the small amount, dahil low quality na, 'di ba? Kaya siya tinawag na poor man's cocaine, bro. Sa akin lang that's my opinion lang. At saka madali mo siyang makukuha. Like kunyari, halimbawa, pagpalagay natin ito kahit Malacanang to, pumunta ka lang sa kabilang eskinita diyan, baka meron na nagtitinda niyan eh. Dahil nga may access sila, dahil nga madaling gawin, but not in a professional or quality way, di ba? Kaya siya tinawag na poor man's cocaine. Nagagawa nila. Parang pirata, parang pinirata, di ba? Firing, parang class A, ganon? Class A, replica, Kasi para sa mga mahihirap lang yun eh. Kasi pag ikaw yung mayaman, hihirap pa ba na siya kung nakatikim ka na ng cocaine? Gets mo? Bagay. Kumaga, mag-iiba na yung taste mo nun eh. At saka pag siguro pre, standard lang. Pag siya sabu siguro pre, parang bibigay sa yung demand mo, ayun nga yung demand, di ba? So bababa na lang yung pricing. Kasi ayun yung afford mo eh. Kaya siguro mas maraming nalululong na mahihirap. Kasi syempre, wala nang pangkain na tapos doon pa nila dinadala yung mababang presyo ng pera nila eh. Di ba? So yun, baka may gusto pa kang idagdag mga kap sa question na yun. Okay, next. Okay. So last question muna tayo sa drugs, then break na tayo. Last question is, bakit karamihan, ito next question, bakit mas mahaba ang sistensya ng marijuana kaysa bakit mas mahaba ang sistensya ng marijuana sintensya ng marijuana kaysa kumpara sa mahulihan ka ng shabu? Medyo magulo eh. Bakit mas mahaba ang sintensya ng marijuana? Mas mabigat. Mas mabigat. Yun. Ang sintensya ng marijuana kumpara sa mahulihan ka ng shabu. Sinong gustong sumagot sa question na yan? Okay, Cap Tyrone.
DKC. Okay, it's me again, TKC. Sa palagay ko, at ito may nakapagsabi lang sa akin. Dahil ang marijuana daw ay naitatanim. Sabi lang nila. Natatanim. Kumbaga parang ano siya parang natured ano siya oo. Kumbaga parang kaya mas mahaba daw ang sentensya ng marijuana dahil paano ba? Isa rin sa dahilan natural siya tumutubo. Hindi siya nagagawa. So parang ang ano lang ang epic lang ng dahilan na yun na bakit ayun na nga natured kusang tumutubo. Wala namang nagpapatubo niyan, tumutubo ng kusa. 'Di ba? Pagpalagay natin, hindi naman yung iba, minsan nagugulat tayo. Magugulat ka sa kabilang bakuran, may ganyan. Wala naman nakatira sa bahay na 'yon. 'Di ba? Kumbaga parang kusang tumubo. Bakit ang shabu na imbis na dapat mas mahaba ang sentensya dahil tao ang gumagawa niyan, 'di ba? Kumbaga tsaka mas dangerous siya compared sa marijuana. Para sa akin kasi sa akin parang mas dangerous talaga ang shabu kumpara sa marijuana Dahil ang shabu, bro, yun na yung mga bagay na makakagawa ka ng mga hindi mo nagagawa sa talambuhay mo Tulad ng krimen, di ba? Tulad na lang ng pagka yung sex trip, di ba? Pagka yung sex trip ka, kumbaga parang wala kang ma-sex trip, kumbaga talagang, parang hayok na hayok ko sa laman. One time parang nakita ko ng, nakita ko ng tao na gano'n lang. Hindi bro, one time nakita ko ng tao na gano'n na. Kahit hindi ka nakapati. Hindi bro, meron akong one time na kumbaga parang, kaibigan din, nakasalamuha ako. On that day na parang nagiinom kami sa bar So sobrang na-curious ako sa kanya, tangina ba't ganito to? Parang aligaga. Tapos kumbaga yung parang makakita lang siya ng babae na magpo-first move agad siya. Tapos ayun na yung on the way up to the point na putang ina nandun yung minamanyak niya na. Di ba? Minamanyak niya na. Nawawala na ng control. Tapos ang tanong ko, pre, anong nangyari sa'yo? Pre, tangina, palong-palo ako, sex trip ako Gustong-gusto kong kantutin tong babae na to. Sabi ko, putang ina mo, maawa ka naman. Tingnan mo na yan, inuugat na yan. Sabi ko, putang ina mo, yung panapili mo. Ang daming pwedeng anuhin dyan, barurutin. Bakit yan pa inapili mo? Putang, inuugat na yan, Ako siguro pa may, di ba? May ako dyan So may purpose pa Ayun ang bakit mahaba yung sentensya ng marijuana kasi shabu, di ba? Siguro ako nakita ko lang dahil din sa business. Siguro. It's all about business Oo. lang naman. Kasi ang marijuana, kusang tumutubo, di ba? Tulad yan sinasabi, di ba? Kusang tumutubo, hindi mapipigilan. So, pag nalulung ka doon, sa marijuana, automatic, ayun yung tatangkilikin mo. Hindi tulad ng shabu, ginagawa ng tao. Di ba? Ginagawa ng tao, ibig sabihin yun, business yun Kumbaga, hindi natural yun. Kaya, siguro, yung mga businessman kasi, kaya iniligal din yung marijuana dahil sa business din nila Kumbaga, kayang-kayang, nasasagasaan ng marijuana. Oo, maraming masasagasaan ng marijuana na business. Drugstore. Kayang-kayang pabagsahin ng drugstore niyan. Gawa ng tao yun. Di ba? Ang shabu, pwede rin naman maging, ang shabu, drugs din Kung tutusin, pwede rin maging legal yan. Pwede ilagay sa drugstore yan Di ba? Doon pa lang sa pangalan niya ng drugstore, legit na yun Drugstore. Di ba? Bakit legal? Di ba? Di ba? Di ba? Ayun yun Siguro mas mataas ang sentensya ng marijuana dahil sa natural na pagtubo niya. Hindi mapipigilan. Second, yung mga tobacco companies. Yon, isa pa yun. Kaya nga, na pwede yung masagasaan ng, pag naligal ang marijuana, pwede nilang masagasaan ng mga lahat. companies. Kaya siguro, mas mataas ang sentensya ng marijuana. Ayun, para sa akin. Based on my own point of view anyway, I'll tell them it's got in the house on this again. Yeah. Yo, and based on my own point of view lang naman, no? O base lang din sa kaunting kaalaman ko pagdating naman doon, tol. Yo, pagdating naman sa drogan na yon, sa kung ang reference natin is shabu, mas mataas ang sentensya ng marijuana kumpara sa shabu, tol. Nagmamatch pa rin sila, pre. Nagmamatch pa rin sila. Timbang naman pagdating sa batas na yun
Depende lang sa dami. Nag-aatalo yan sa bigat. Nag-aatalo sa bigat. Pero tinatamaan pa rin yan 5'11". Kasi meron, base sa batas, meron yung possession, meron yung user ka lang, 'di ba? Yung user ka lang, meron yung nahulihan ka na meron ka sa katawan mo, meron naman yung nahulihan ka sa loob ng bahay mo, meron naman yung ikaw ang nagtutulak, 'di ba? Yung pagpwestuhan ng bahay mo, ang tawag doon drug din. So sa pool ka doon pagdating sa ewan ko kung saang section 'yon, kung sa ibang section area. Tol, pagdating naman doon sa certain amount o sa bigat ng marijuana, meron din siguro nami-misinterpret lang ng mga ano, kasi unti lang naman yung dala ko 'Di ba? Kasi unti lang yung dala niya shabu, tapos ngayon yung marijuana, ang dami ng ano ko, ang dami ng dala ko. Bakit pareho lang kami ng sentensya nito? Eh di ibig sabihin parang mas mabigat yung pinataw nyo sa akin, 'di ba? Mas mabigat yung pinataw nyo kasi ano, ayun yun pero hindi ayun Ang definition ng batas, tol, it is based on sa circumstances. Based on circumstances kung gaano kadami, kung gaano kabigat, at saka kung anong klase yung pagbebenta o kung saan klase ginagamit yan. Pagdating sa user ka, may pagkakataon ka, unang first offense, pwede kang warningan, i-rehab ka. Second offense, makulong ka. Third offense, yun talaga. At saka it depends pa nga rin sa situation kung anong klase ka naman na mahuli. Kung nung una, napatunayan ka lang na user ka. Sa sunod naman, nag-upgrade ka na dahil lumabas ka na ng rehab, madami ka nakilala mo na yung mga anak ng mayor, anak ng ano na nakasama mo doon, pati sa kulungan, nagtulak ka na. So, another level ka na din. Kaya another level na din ang bigat ng kaso mo, di ba? Pero kung user ka lang ng marijuana, actually, ang user nga ng marijuana, hindi naman pinapansin Hindi nga, may nakulong ba dito sa ating user lang ng marijuana? Halos wala naman Halos wala. Meron yung mga kilala na inintriga na, yung may pangalan sa industriya, inintriga, at saka yung mga high grade. Yung mga high grade, at saka yun, hindi yun uhulihin o hindi yung pag-iinitan, tol, kung hindi yun yung nagsusupply talaga, nagda-drop yun. Kasi putang ina, pang PSG mo 2 kilo, mahuli sa'yo. yung katulad ng isang anak ng artista, at saka dating artista din siya, diba? Nauli sa kanya, pang PSG mo, 2 kilo. Pwede ba yun? Di ba, pang PSG mo lang? Nagdi-distribute yun. Hindi yun yung sasabihin mo na pang ano. Kaya siya nahuhuli. Pero most likely, tol, pagdating sa marijuana, napakababa nga ng ano Hindi nga pinapansin yan, tol. Sa mata ng mga enforcer talaga, hindi pinapansin yan Misinterpretation yun. Yung sinasabi na yung pagkakaintindi na yun na mas mataas ang sentensya ng sa marijuana. Hindi, meron talagang tatamaan yan pagka ikaw nagtutulak ka, napatunayan nagtutulak ka, tapos certain amount na meron kang life sentence, meron talaga yan, tatamaan mo. Other than that life sentence, ito, based lang din sa nasabi ng former Drug Enforcement Unit na tito ko before sa Mandaluyong, na team leader. Ang sabi niya sa akin, you're available ka pag nahulihan ka ng kalahating kilo pababa ng marijuana. Pwede ka pang mabailan. Pero pag umakyat ka yung kunyaring 500 grams pataas, yun na yung hindi ka na available. Pagdating naman daw sa shabu, pag nahulihan ka ng 5 grams, matik, non-bailable ka na. 5 gramo, bro. Sa shabu, Ngayon, di misinterpretation, tol. Ang ibig sabihin, ang liit lang na amount ng shabu, 5 grams na sa kanya, non-bailable na siya. Samantalang sa marijuana, kalahating kilo muna bago at saka, sige na. at saka other than that, sabi rin ng tito ko, na kumbaga, pagka 500 grams below, pwede mo pang palabasin na for personal use lang. Like, kunyari yung... Tas, yun nga, pagka yung... Ayun nga, yung 500 grams below, pwede mo palabasin sa korte na is for personal use lang. Pero pagka yung 500 grams above, it means... nagbebenta ka na daw. Then, pagkadating naman sa drugs or sa shabu, kumbaga yung parang 5 grams above,
ayun ibig sabihin, you're supplier na ng hood nyo. Oo, yun lang. Pero ito yung point of view ko tol talaga kung bakit hindi goods ang droga sa mata o sa batas ng Panginoon tol. Bakit? Kasi nga, ang tao depende na doon. Makukuha ka, ayan ang umpisa ng rebellion eh. Nag-uumpisa din kasi ang rebellion dyan eh. Pagka kunwari, sabihin natin na wala kang sariling diskarte mo, estudyante ka, natuto kang magdroga dahil sa mga kaibigan mo. Ngayon, hihingi ka ng baon. Diba? Hingi ka ng baon. Pag hindi ka ngayon napagbigyan ng baon ng nanay mo na pwede mong ipambili ng droga, magre-rebelde ka, 'di ba? Kasi hindi mo nakukuha yung yung feeling na gusto mo 'di ba? Hindi niyo ako mahal, hindi niyo na ako hindi niyo binibigyan ng pera. Lumalabas sa bibig mo, hindi niyo ako mahal, hindi niyo ako pinoprovidean, pero ba't ka po providean kung tutusin? Pambibisyo mo lang. Pambibisyo mo lang. Ba't kita bibigyan pambibisyo mo lang, 'di ba? So, doon nag-uumpisa ang rebellion, tol. Doon nag-uumpisa ang rebellion at katulad nga, tol, ng paliwanag sa atin based on biblical principle, pre, ang pamilya, tol, ayan ang first line of defense. First line of defense yan. Kaya pagka ang mga anak nagrebelde sa magulang, eto logic lang sa inyo, tol. Kayo ba pumili ng magulang nyo? Kayo pumili ng kapatid nyo? Oh. Sino pumili niyan para sa inyo? Oh, edi si GOD, di ba? So, pag nagrebelde ka sa pamilya mo, basically, nagrebelde ka ay GOD. Exactly. Bayad ka, versagad, gusto mong ka-feel. Hanggat mura, abusuin bagong maging M's. Bisik ka pero umuulan dito ng gems. California, game related, papunta sa top. Utang puso malamig, ang tahat na hot. Let's get busy like a boss, like a boss. Mga tenga sa amin na hindi pwedeng kasali. If necessary, pay the cost, pay the cost. Sirkulo na solid, di kailangan ng madami. Let's get busy like a boss, like a boss. Mga tenga sa amin na hindi pwedeng kasali. If necessary, pay the cost, pay the cost. Sirkulo na solid, di kailangan ng madami.